Sa isang eksklusibong subdivision sa Parañaque City, dinakawan ng isang gwardiya ng mismong subdivision ng isang sasakyan na nakaparada. Ang insidente, huling-huli sa CCTV camera. Kaya naman kalaboso ang gwardyang si Felicissimo Rafalo Jr. na nung una'y tinanggi pa ang paratang sa kanya. Sa Fairview, Quezon City naman, gwardiya rin ang suspect sa isang krimen. Dead on the spot ang residente si Noel Lonoa matapos na barilin umano ng suspect na si Ronald Umadle. Umingit daw ang ulo ng gwardiya matapos magpumilit ang biktimang pumasok sa subdivision kahit luma ang vehicle pass sticker nito. Ang pagkakasangkot sa krimen ng ilang gwardiya at ang pagsasanay para maging maayos ang serbisyo ng mga security guard, yan ang ating tatalakayin ngayon. Para po sa ating talakayan, narito ngayon sa studio si Colonel Manuel Espejo, Vice President ng Philippine Association of Detective and Protective Agency Operators Incorporated o PADPAO. Good morning po, Colonel Espejo. Welcome po, Thank you. Sa inyo ba ang puntahan, kunyari, ito, yung kasong isasampa dun sa nagbantay sa lakay, no, sa nakaparking ng kotse ng isang homeowner sa Parañaque, na ano yun, nakasuhan na ba yun? Ang kasong nito ay pinadadala, they have to make the report doon sa SOSYA. Merong complaint and investigation section ang SOSYA. SOSYA. And they should investigate this. Ngayon, kung kriminal yan, kung mahuhuli yung gwardiya mismo, Nahuli na? kung nahuli na, dalhin mo na sa police. Police na yun. O local police para mag-undergo ng investigation sa crime. Okay. Yung pinapakita natin, no? Pero yung porsyento sa mga security guard na bantay sa lakay ng araw, ano? Matagal na rin kayo dyan sa security agency, no? Anong porsyento niyan? Maliliit lang ba yan? Napakaliit dahil sa 550,000 security guards. 550,000? Mas malaki pa sa Armed Forces at saka sa PNP combined. Okay. And less than 1% ang nai-involve dyan. At hindi naman tinotolerate yan? Hindi naman tinotolerate. Dahil sa pati ang security agency, maaaring ma-close if they tolerate it. Okay. Lisensyado rin pala sila, no? Lisensyado rin ng mga security agencies. Anong nangyari dito naman sa kaso nung binaril yung isang residente naman, no? Nagkatalo yata dun sa sticker, no? Gusto ko malaman yung training, no? Ito, nagpakita ho siya ng si Colonel Espejo ng mga list ng requirements po, no? Dito nakalagay drug test, neuropsychiatric test. Ito yung mahalaga, no? Pagdating sa... May component dyan, no? Okay. Sa drug test at neuropsychiatric test, pwedeng i-conduct yan twice a year. Okay. And ang security agency ang nag-supervise niyan. Kung there are instances naman, kung ang sasabihin naman ng PNP, i-conduct mo ang drug test or neuropsychiatric test sa mga gwardiya mo, the neuropsychiatric test should be conducted by legitimate and accredited neuropsychiatric testing clinic. Hindi lang maganda isagot nung superior nitong secure na to na namaril kasi sabi niya, may hangganan daw ang pasensya, sabi niya. Pero unarmed, no? Walang armas yung motorista, no? Ano ba sa training? Paano ba sinasabi yung pagiging responsible din na Merong code of ethics sa mga gwardiya that they use the firearm is the last resort. Kung hindi sila ang binabaril, hindi dapat nila gagamitin yan. Okay. That's just a symbol of authority, yes. Kailangan ng threat na sa kanila or to somebody else na it's a citizen's arrest or in the protection of another person. Mahigpit ba ang screening ng security guard? Kasi kahit saan ka magpunta, mas visible pa nga sila kaysa sa police, hindi ho ba? Masyadong stricto. Mas stricto ba? Stricto, yes. Hindi ba kung sino lang yung parang high school graduate lang na pwede mag-apply? Kung high school graduate, pwede sila mag-apply but they have to undergo yung training. Meron silang training na 152 hours. Diyan maraming hindi nakakapasa. Mahigpit ba ang training? Mahigpit ang training. Para ba military o police training? Yes. Kasi yung i-compress mo sa 3 linggo yan eh. Okay. 3 weeks lang ho ang training. 3 weeks ang training. And then they get the license. Ngayon, kung hindi maganda naman ang grado nila, bagsak sila, hindi sila bibigyan ng lisensya. Sapat ba yung 3 linggo, tapos bibigyan natin sila ng armas? Nag-undergo rin sila ng gun safety seminar. Okay. Under the supervision of a training school. And, ang gusto ko malaman ka ng Espejo, yung training sa pasensya, no? Yung more on the, yung pagtrato. Kasi alam nyo, yung iba kasi yung mga kababayan natin, ang tingin sa gwardiya, parang
di ba, second class citizen na talagang nilalait-lait din naman, sanay ba sila ng gano'n na talagang sa training din nyo, kahit murahin na, hindi pa rin bubunot? Kasama yun sa training. Aha. Kasama sa training ng mga gwardiya yan. Kaya more of interpersonal relationship at saka yung tolerance nila. Ayun ang itinest sa kanila. Okay, saan pwede magsumbong ang publiko sakaling may i-report silang gwardiya na abusado ho? Merong Complaint and Investigation Department, ang SOSYA. This is the... May number ho ba kayo ng sosya? Sa Krami ito. Sa Krami na, okay. Sa Krami. Okay, And ang they can recruitment call nyo ba, year-round yan ang recruitment? The whole year round, pagka may requirement kami ng gwardiya that we will provide our clients, kung kami nagre-recruit. And then we go through the process. Minsan, pinaghihintayin namin, okay, pagka nagkaroon kami ng client, kayo ang unang tatawagin namin. Kasi so may priority na. Nakapanghinayang yung tapang na pinakita doon sa mga nagnakaw sa Alabang, bigla na palitan ng di ba? Oh, yeah. Natuwa kayo nung sila nakipaglaban sa ano. Okay, mensahe lang po sa publiko, tsaka sa mga security guard natin, Colonel Espeo. Ang mga gwardiya natin ay asahan nyo na lahat sila ay nag-undergo ng training. Hindi namin pinapabayaan na hindi sila nakapag-undergo ng ganung training na in-expect ng public. Sila ang unang nagpoproteksyon sa establishment na meron ng kontrata yung agency. And they act as the pseudo owner of that property in case na wala yung kliyente. Pinoproteksyon nila yung assets and yung mga tao doon sa establishment na yun. So, ang mga gwardiya ay respectable people. Kaya sa training nila, huwag dapat sila mag-introduce sa sarili nila na gwardiya lang po ako. It should be gwardiya po ako. Wala yun lang. Wala yun lang. Okay. Sinabi mo yun lang, minamaliit mo na sarili mo. Okay. Maraming salamat po, Colonel Manuel Espeo, Vice President ng Philippine Association of Detective and Protective Agency Operators Incorporated of PADPAO. Yan po ang naging talakayan at konting lamig lang po ng ating mga ulo. Magbabalik po ang unang hirit.